Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga bantas. Unang markahan, ikapitong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap at talata. Pagsasanay, piliin ang fact kung sumasang-ayon sa pangungusap at bluff naman kung hindi. Bilang isa, mauunawaan ang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagbibigay ng detalye. Ang tamang sagot ay fact. Bilang dalawa, ang mga kwento ay muling naisasalaysay sa pamamagitan ng graphic organizer. Ang tamang sagot ay fact. Bilang tatlo, maiuugnay ang sariling karanasan kung nauunawaan ang tekstong binasa. Ang tamang sagot ay fact. Bilang apat, ang tauhan ay bahagi ng isang kwentong binasa. Ang tamang sagot ay fact. Bilang lima, hindi mahalagang maunawaan ang kwentong binasa. Ang tamang sagot ay bluff. Balik-tanaw, ayusin ang mga sumusunod na pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Isulat ang bilang 1 hanggang 6. Isulat ang sagot sa kwaderno. A. Maagang gumising si Nena. B. Mabilis siyang naligo. C. Nagbihis siya ng uniforme. D. Kumain siya ng agahan at nagsipilyo ng ngipin. E. Nagsuklay siya ng buhok. F. Handa na si Nena sa pagpasok sa paaralan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. F. 6. Magaling mga bata! Alam mo ba kung paano isinusulat ang mga tiyak na ngalan ng tao, lugar, buwan, at araw? Alam mo din ba kung paano ang mga ito paikliin at kung ano-ano ang mga bantas na ilalagay?
Tingnan ang larawan at ang dinaglat na salita. Tukuyin kung ano ang dinaglat na salita. Bilang 1, ang dinaglat na salita ay kapitan. Bilang 2, ang dinaglat na salita ay binibini. Bilang 3, ang dinaglat na salita ay Ginoo. Bilang 4, ang dinaglat na salita ay ginang. Bilang 5, ang dinaglat na salita ay pangulo. May angkop na gamit ang malaki at maliit na letra, gayon din ang wastong gamit ng bantas. Sa salitang daglat, salitang hiram, parirala, pangungusap at talata. Gawain 1. Basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, alin sa mga sumusunod na salita ang dapat isinusulat sa malaking letra? A. Paaralan. B. Araw. C. Lapis. D. Juan de la Cruz. Ang tamang sagot ay D. Juan de la Cruz. Bilang 2, alin sa mga sumusunod na salita ang may wastong daglat? Ang tamang sagot ay C. Bilang 3, si Binibining de la Cruz ay ang aking mabait na guro. Aling salita ang dinaglat ng wasto? A. Guro. B. De la Cruz. C. Mabait. D. Binibini. Ang tamang sagot ay D. Gawain 2. Isulat ang salita na mali ang pagkakasulat sa bawat parirala at pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, si Dr. Bert De Leon. Bilang 2, wow, ang ganda ng tanawin. Bilang 3, si Binibining Sara Cruz ay may kulot na buhok. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Ang tamang sagot ay Dr. Bert De Leon. Bilang 2. Ang tamang sagot ay wow. Bilang 3. Si Binibining. Gawain 3. Sa iyong sagutang papel, isulat ng wasto ang sumusunod na pangungusap. Bilang 1, nagsimulang kumalat ang coronavirus sa Pilipinas noong Marso. Bilang 2, bakit ayaw ni Ginoong Martin Santos sa plaza? Bilang 3,
Ang binibini ay malumanay magsalita. Bilang 4, maraming proyekto para sa mga mahihirap si Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, ang pangungusap ay dapat nag-uumpisa sa malaking titik. At ang salitang Marso ay tiyak na ngalan ng buwan, kaya ito ay dapat nag-uumpisa sa malaking titik. At ang pangungusap ay nagtatapos sa tuldok. Bilang 2, ang salitang Ginoong Martin Santos ay tiyak na ngalan ng tao, kaya dapat ito ay nag-uumpisa sa malaking titik. At ang pangungusap ay nagtatapos sa tandang pananong. Bilang 3, ang pangungusap ay dapat nag-uumpisa sa malaking titik. At ang dinaglat na binibini ay dapat din nag-uumpisa sa malaking titik. At ang pangungusap sa bilang 3 ay nagtatapos sa tuldok. Bilang 4, ang salitang Rodrigo ay tiyak na ngalan ng tao, kaya ito ay dapat nag-uumpisa sa malaking titik. At ang pangungusap sa bilang 4 ay nagtatapos sa tuldok. Magaling mga bata! Paglalahat, ano ang natutuhan mo sa araling ito? Natutuhan ko na, nalaman ko na. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno at ipasa ito sa inyong mga guro. Pagtataya, isulat ang nararapat na daglat para sa sumusunod na salita. Bilang 1, binibini. Bilang 2, minuto. Bilang 3, kilometro. Bilang 4, barangay. Bilang 5, doktor. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, bilang 2, bilang 3, bilang 4, at bilang 5.
Magaling mga bata! Karagdagang gawain, sumulat ng talata tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran na may 3 hanggang 4 na pangungusap. Ikonsidera ang paggamit ng tamang bantas at laki at liit ng letra. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!